Yung continuous presence natin dyan sa area na yan, gaano po kahalaga? Kasi nga sinasabi ninyo, mas matindi yung ikaw na nakadiscover pero hindi mo inoccupy hindi ka nagpadala dyan para magkaroon ng mga tao, ng gobyerno dyan. So gaano kahalaga yung continuous presence ng mga Pinoy dyan po sa Kalayaan Group of Islands para mapanatili ito na nasa atin talaga? Sobra pong halaga nun dahil yun nga mismo yung pruweba na sa atin yun. Pag iniwan natin yan, no, di siyempre sigurado kukunin ng iba yan, tapos nila, di ibig sabihin parang nawala na yung ating sovereignty doon sa area. At kung hindi tayo makabalik, di parang give up na natin yon. Lalo na kung voluntary nating i-give up, gaya ng sinasabi ni Senator Marcoleta. Pag ganon, talagang parang sinurrender mo na. No? Kung man yung ginawa mo before, mawawalang bisa na dahil give up mo nga siya. So lahat ng pilundar ng pamahalaan at ng sambayan ng Pilipino na maging atin yung lugar na yon ay talagang baliwala ang mangyayari. Kaya hindi po katanggap-tanggap yung kanyang proposal na i-give up lang, no? O kaya ipamigay na lang. So parang sa madaling salita, para din po yung sa pag-aari ng tahanan, ganun po ba iyon na parang nasa sa iyo, iniwan mo, kung may tumira doon, may possibility hindi na sa iyo yung bahay. Ganun po kasimple explanation doon? Parang gano'n na nga po. No? Ang kaibahan lang kasi sa domestic law natin, kailangan mo yung title, no? Yung transfer certificate of title o kaya original title. Yun yung nagpoprotekta sa yung pag-aari. Yes no? po. Dahil meron ka titulo. Pero sa international law, walang gano'n eh. Yun na. Walang titulo, dokumento. At dahil lang lahat ng estado ay mayroong full and absolute sovereignty, maaari nilang i-give up yun. No? Kung iiwan nga nila yan para makuha ng ibang bansa. Okay. Klaruhin ko lang, Attorney Jay, para ho mas klaro sa nakikinig po sa atin. Una, yung pong exclusive economic zone, ang binabanggit po doon sa arbitral ruling ay tama ho ba 200 nautical miles mula po sa ating pong kalupaan? Opo. Kasi nga po, yung nabanggit natin, ano ba yung status ng pictures, no? Mm-hmm. Kaya ba niya magkaroon ng exclusive economic zone o hindi? Ayon sa tribunal, hindi. No? Dahil pwede lang siya yung territorial sea. Okay. So kung wala siyang exclusive, ibig sabihin, kahit malapit yung mga isla na yun sa atin, no? Yung ating exclusive economic zone naman na galing sa Palawan, ay hindi po apektado. Mm-hmm. Aabot pa rin siya ng 200 nautical miles. Kung nagkaroon ng 200 nautical miles EEZ yung Pag-asa, for example, itutulak po niya yung EEZ ng Pilipinas. No? Parang mawawalan tayo ng EEZ dahil merong sariling EEZ yung Spratlys area, yung mga Calayan Island Group. No? Kaya mahalaga at pabor sa atin na 12 nautical miles lang ang lahat ng isla dyan sa lugar na yan. Kasi kahit kanino siya mapunta eventually, kunwari, nagpunta tayo ng korte, at minalas tayo na hindi na pa sa atin yan. Pero at least, yung katubigan sa paligid niya, kung nasa ng karamihan ng likas yamang dagat, sa atin pa rin. Mm-hmm. No? Opo. Parang nabutasan lang. Opo. Kaya mahalaga yung concept. At kailangan ihiwalay talaga yung issue ng pag-aari ng EEZ doon sa pag-aari ng mga isla. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!